Hello mga Damadorians! Heto na naman ang channel ni Damador 1000 para muling makipagkwentuhan tungkol sa Dama. Alright, bago ang lahat, shout out muna tayo. Okay, shout out kay Borabo Damador ng Ligaw. Alright, shout out din kay Albert Lebuna. At shout out din dito kay Eugene Canoy ng Susan del Sur. Yes. At shout out din dito sa dalawang YouTube vlogger na sina Checkers TV at Earth Vlog TV. Okay. May shout out pa uli mamaya. Alright. Okay. Huwag na nating patagalin. Umpisa na natin pero pending muna tayo dun sa pagbibigay ng variation tungkol dun sa libro ni Boy Inchik. Pag-usapan muna natin itong mga iba pang laban dito ni Joy at Willie, itong dalawang parehong Grandmaster. Hindi na sana ako magbibigay pa ng komentaryo dito sa dalawang labanan na to dahil pakiramdam ko sobrang bahaw na yung kanilang labanan. O kumbaga malapit nang mapanis yung issue na yan. Kaso meron naman kasi may mga nagre-request pa kasi na bigyan ko pa daw ng mga analysis yung iba pang mga laro ni Joy at Willie. Kaya eto, pagbibigyan natin ang labanang ito. Sabi nila ito daw ay game 4. Okay, starting position tayo. Yan. Sa position na yan, si Willie ang first move. Si Joy naman yung depensa. White, si Willie. Okay, so first move, tumira yung puti ng 115. Tapos tumira naman si Joy ng 214. Yon. Then tumira naman ngayon si Willie ng 5-1. Okay. Then sumagot naman yung itim ng 7-2. Pagkatapos tumira naman yung puti ng 1-16. Okay. Then tumira naman ngayon yung itim ng 3-13. Siyempre kain yung puti ng 15-3. Okay. Pagkatapos kumain naman yung itim atras ng 13-7. Oh, yan. Then, tumira ngayon yung puti ng 9-5. Pagkatapos, tumira naman yung itim ng 4-16. Okay. Then, tinirahan naman ngayon ni Willie ng 3-14, sinayang. Tapos, tinakpan naman ngayon yung itim, tinakpan niya ng 5-4. Okay. Then, tumira ngayon yung puti ng 16-14. Then, kumain yung itim ng 2-16. Pagkatapos, kumain din yung puti ng 4-14. Saka naman ngayon tumabi yung itim ng 16-13. Okay. Pagkatapos, tumira naman yung puti ng 6-1. Then, tumira din yung itim ng 1-16. Okay. Yan. Tapos, tumira naman yung puti ng 5-4. O, yan. Saka naman ngayon sinayang ng itim ng 7-3. Pagkatapos, tinakpan ngayon ng puti ng 1-15. Okay. Ngayon, sa pormada na yan, ang malakas na panira dyan, kung di 11-7, pwede ring 12-7. Yan. Kung 11-7 ang tinira, ganyan. Yan yung opening na talagang gamay na ni Willie. Pero, kung 12-7 naman ang ititira, yan ang hindi natin alam kung gamay na gamay din ba ni Willie yan. Siguro, maring na-encounter na rin ni Willie yan. Baka hindi lang niya masyadong binibigyang pansin dahil hindi naman madalas na itinitira ng mga nakakalaro niya. Kasi kung itira man niya ng mga nakakalaro niya, mga mahihina din siguro. Hindi kayang tapusin. Pero ngayon, ang tumitira ng ganyan, ang nakaharap niya isang Grandmaster. Kaya medyo napapaisip din si Willie. Ngayon, sa ganyang pormada, ang ibinaba ni Willie ay 11-6. Yan, ganyan. Then, hindi ko rin pala akalain na yung sa pagbaba ni Willie ng 11-6, nasurprise din pala si Joy. No?
Si Joy na rin may sabi na yung 11-6 na-surprise siya dahil makita mo ang tagal niyang tumira dun sa ganyang posisyon na ibinaba yung 11-6. Inurasan ko umabot ng 1 minute and 45 seconds. Ngayon, yung 1 minute and 45 seconds, kung naging mautak yung naging wais lang yung kalaban, malaking bagay na para kay Willie yung 1 minute and 45 seconds dahil ang labanan nila ay blitz, merong timer. No? Malaking bagay na dapat yun para kay Willie. Hindi lang siya naging, sa Bisaya pa, maro. Hindi lang siya naging maro sa paggamit ng oras. Kasi napakalaking advantage na talaga yun. Yung 1 minute and 45 seconds, halos 2 minuto. Ang labanan nila ay 5 minuto lang. No? Okay. Ngayon, kamakailan lang, naglaro din sila Joy at si Dalagit. Di ba? Sa laro nila, ganito din ang opening. Pareho din. No? Pagkatapos sa ganyang posisyon, nung umabot sila sa ganyang posisyon, iba naman ang tinira ni Dalagit. Ang tinira niya ay A3. Yan. Ngayon sa A3, ganun pa rin, napansin ko, na-surprise pa rin si Joy sa tira ng A3. Kung na-surprise siya dun sa 11-6, mas na-surprise siya dun sa A3. Kasi sabi ni Dalagit sa message, naubos na raw niya yung 2 sigarilyo. Hindi pa rin nakatira si Joy. So, ibig sabihin siguro nung binilang ni Joy, talagang tinapos niya yung buong laro. Kaya hindi niya binitiwan. Sa Bisaya pa, wa buhi kundi mangamig. No? Kasi siguro naman, sabi nga ni Dalagit, naiintindihan daw niya si Joy na masyadong pressure dahil gustong umuwi ni Joy ng isang undefeated. No? Talagang inalagaan niya yung pagiging super grandmaster niya o pagiging bagong kampiyon. No? Okay, so ngayon doon sa ganyang posisyon, bakit ano ba sa palagay niyo ang tira na hindi na kailangang mag-isip ng matagal si Joy? No? Ngayon kung sinilip ko to sa libro ni Gusting o ni Agustin Hison, sa aklat ni Agustin Hison, yung ganyang pormada ng binabay 12-7, ang isinagot niya ay 4-16. Yan, ganyan. Pagkatapos, siyempre, pagka ganyang pormada, sigurado kung 4-16 ang tinira, hindi na mag-iisip pa ng matagal si Joy. Palagi ko, yan ang gamay niya na tirada. Sigurado, ang titira ni Joy dyan ay 7-2. Ganyan. Pagkatapos, saka naman yung tatapatan naman ng puti ng 10-6. Ganyan. Sa ganyang pormada, sa libro ni Gusting, baliktaran yan. Merong libro siyang panalo ang puti, may libro din na panalo yung itim. Kabilaan yan. Okay, so, ngayon, dahil hindi yun ang itinitira, hindi yung expected na sagot na dapat 4-16, ang tinira ay A3, kung hindi A3, ay yung 11-6. Okay, so, ngayon, ituloy na natin. Sa ganyang pormada, tumira ngayon si Willie ng 11-6. Yan. Tapos, saka naman ngayon sinayang ni Joy ng 7-2. Then, tumira naman ngayon yung puti ng 10-5. Okay. Siyempre, kain. 2-16. Tapos, kain din. 4-14. Then, sabayan ng pakain kagad ni Joy ng 6-2. Okay. Tapos kumain yung puti ng 14-6. Then kain naman yung itim ng 10-2. Yon. Pagkatapos, tumiming muna si Willie ng 6-1. Then tumiming din yung itim ng 9-5. Yon. Tapos saka ngayon sinayang ng puti yung 15-15. Then umiwas. Tumira naman ngayon yung itim ng 2-14. Yon. Siyempre, obligado yung puti. Walang ibang pwedeng itira. Tumira ngayon yung puti ng 1-15. Yon. Pagkatapos, tumira naman ngayon yung itim ng 3-13. Okay. Siyempre, kain. 15-3. Tapos, kumain din yung puti. Atras, 13-7. Yon. Yan. Sa pormada na yan,
wala talagang ibang best move dito. Ang pinaka-best move ni Willie dyan ay A3 lang talaga. Tama talaga yung tinira ni A3. Ni Willie. No? Na A3. Yung ganyan. Kasi kapag halimbawa tumira ka ng iba, kunyari, ang ititira mo ay 5-1 o kaya 5-4. Yan. Wala na. Papuntang talo ka na. Sigurado ang titira ni Joy dyan ay 11-6. Yan. Na? Sa papuntang ipit na. Pagkatapos mo ng 11-6, kahit anong itira mo, susunod na tira ay 6-2. Yan, ganyan. Ipit na yung puti. Kaya tama lang yung tinira ng puti ang A3. Yon. Sa ganyang posisyon, wala na rin pwedeng best na itira yung itim. Alangan namang tumira siya ng 11-6, malalansi siya. Hindi rin pwedeng tumira ng A3 dahil maririyalan siya. Siyempre, ang sasagot yung 15-2. Okay, kaya tanging pinakamagandang tira ng itim dyan ay 7-2. Tapos siyempre, kain yung puti ng 15-7. Okay. Tapos kumain yung itim naman ng 11-3. Saka ngayon tumira yung puti ng 5-1. Pagkatapos tumira naman ngayon yung itim ng 3-13. Yan. Then tumira yung puti ng 1-15. Pagkatapos nag-13-60 naman yung itim. Okay. Then 15-50 naman yung puti. Tapos 16-4 naman yung itim. Yan. Nag-15-2 naman yung puti. Then 4-5 naman yung itim. Tumira naman ngayon yung puti ng 2-6. Okay. Then saka naman ngayon tumira yung itim ng 5-10. Dama. Then dumama din yung puti sa 11. 6-11. Yon. Okay. Yan, sa pormada na yan, nandyan na yung error. Diyan na ngayon nagkatalo. No? Ang tinira naman ngayon ng itim ay 5-1. Yon. Okay. Siguro, dala na rin ng pressure ng oras. Hindi siguro naalala ni Willie na lamang siya sa oras, lamang siya sa minuto. No? Yan, kung naging maro lang siya sa oras, dapat napag-isip-isip niya ng maayos sa part na yan. Ngayon, ang tinira ngayon ni Willie na ikinatalo niya ay 11-13. Yun. Sa sarili ko namang opinion, na kaya niya siguro tinira yan ay may balak siguro siyang sayangin yung nasa krus. Yan, yung nasa uno. Kaya dyan na siya ngayon nalugi. Dahil tumira ngayon si Joy ng 1-15. Siyempre, kakain ngayon yung puti ng 14-2. Yon. Kumain ngayon yung itim ng dalawa. 10-12. Okay. Pagkatapos, dahil nakita niya, may bahaw. No? Ang ginawa ni Willie, tinakpan niya para hindi makain yung bahaw, lalo siyang malulugi, lalo siyang patado. Tumira siya ng 12-8. Yun. Ang kaso, may isa pa palang nakaumang doon. Tumira ngayon yung itim ng 16-14. Yun. Nadalawa na naman siya uli, di ba? Kumain yung puti ng 3-15. Tapos, kumain ng dalawa, panibago na namang lugi. 12-11. Yun. Okay? So, sa pagkakataon na yan, dalawa na yung lugi nung itim. Kaya talagang
agrabyado na. Ngayon, tumira naman ngayon yung puti ng 13-7. Pagkatapos, inilagay naman ngayon ng itim yung dama niya dun sa 6, 11-6. Okay. So, inumanga, no? Para umalis uli yung dama. Kasi patay ang dama pag hindi umalis. Kaya umalis talaga yung dama. Tumira naman ngayon si Willie ng 7-13. Okay. Then, tumira naman ngayon yung itim ng 6-14. Pagkatapos, tumira naman ngayon si Willie ng 13-1. Yun. Then, tumira naman ngayon yung itim ng 8-3. Pagkatapos, tumira naman yung puti ng 1-15. Sinayang. Okay. Siyempre, iwas. Nilagay ng itim yung 3-13. Then, pagtira ng 3-13, tumira naman ngayon yung puti ng 15-14. Yun. Pagkatapos, saka naman ngayon tumira yung itim ng 13-3. Yun. Okay. Sa pormada na yan, bawal na ang hindi nasa dulo sa tira ng puti. Kasi kahit saan siya lumagay, basta nakaangat siya, madadalawa siya, talo na kagad. Ubus yung pitsa niya. Kinakailangan pag tumira siya, sagad. Sa dulo kagad. Kaya ang tinira ni Willie dyan ay 14-4. Saka naman yung tumira si Joy ng 3-7. Yun. Pagkatapos tumira naman si Willie ng 4-5. Tapos dumama yung itim. 7-11. Yun. Then pagdama ng itim, tumira naman yung puti ng 5-9. Tapos saka naman yung tumira yung itim ng 11-3. Yun. Tapos biglang nag-bell. No? Time kagad. Akala ko nga ang inabutan ng time si Joy. Dahil kung si Joy ang inabutan ng time, nako, tabla ang laban. Ang kaso nung makita ang naubusan pala ng time si Willie. O kaya talo si Willie sa laban na yan, sa game na yan, yung game 4. Okay, so balikan natin yung part na nagkaroon ng error. Pero bago diyan, shout out muna tayo. Okay, shout out kay Jotags Gasman. Yes. At shout out din kay Belotindos Roel. At shout out din kay Pepe Yane ng Poblasyon Gitagum, Misamis Oriental, Seventh-day Adventist. Yes. Shout out din kay Ruben Gaum ng Tagum City. Okay. May shout out pa uli mamaya. Alright? Okay. Eto na. Yan. Yan yung pormada kanina. No? Na kung saan nagkaroon ng error si Willie. Yan sa pormada na yan. Tingnan nyo ha. Kanina ang tinira niya, yung pormada na yan, ang tinira ni Willie ay 11-13. Yon. Kaya siya natalo dyan. Kasi nung tumira siya ng 11-13, ang isinagot naman ng itim ay 1-15. Yon. O kaya dinalawa siya. Diba? Pagkatapos tinakpan ni Willie, yung isa, dinalawa pa rin uli. O yun, kaya talagang natalo na ng tuluyan. Okay. Ngayon dito sa part na to, baguhin natin. Ibahin natin yung tira. Halimbawang hindi 11-13 yung tinira ni Willie. Kasi kanina ang tinira niya ay 11-13 sa kanyang pormada. Yan. Ibahin natin. Halimbawa kung hindi 11-13. Kung ang tinira ni Willie ay 11-7. Yan. So sa pormada na yan, hindi na pwedeng gawin ni Joy yung ginawa niya kanina. Hindi na siya pwedeng magpakain ng 1-15. Yan. Kasi pag pinakain niya yan, patay ang dama niya. Si Joy pa ngayon ang matatalo. Ngayon, dahil ito na yung sinasabi ko na kung naging maro lang sa paggamit ng oras si Willie, yung time na yan, malapit nang magkaubusan ng oras. Kaya kung sakali mang may talo yung
yung puti dyan, o kung sakaling may talo man si Willie sa pormada na yan, palagi ko matatagalan pa. Hindi na aabuti ng oras na mauuwi pa rin niya sa tabla. Kung halimbawa, ang tinira ni Joy ay 10-4, doon niya nilagay yung dam niya sa 10-4. Yan, dyan na matatagalan. Mahabang story na naman yan. Dahil sigurado kung patatablayin man yan, medyo baka may maabutan pa ng oras si Joy pa. Kaya ang malamang na ititira niya dyan para mabilis ang tabla, ipapakain niya yung 8-3. Yun. Siyempre, kain si Willie ng 7-13. Ngayon, saka ngayon ipapakain ng itim yung 1-15. Okay. Kain naman ngayon yung puti ng 14-2. Tapos, kakain yung itim ng dalawa. 10-12. Yan. May bahaw pa. Di takpan natin ngayon ng 12-8 yung bahaw. Okay, ngayon sa pormada na yan. Dalawa ang pwedeng magandang itira dyan. Pwedeng tumira yung itim ng 16-14. Yan. Pwede rin tumira yung itim ng 12-8. Sayang. Yan. O ngayon, unahin muna natin yung isa. Halimbawa kung ang tinira ng itim ay 16-14. Yun. Siyempre kain. 3-15. Okay. Tapos kumain naman ngayon yung itim ng dalawa. 12-11. Yun. So, sa pagkakataon na yan, tabla na. Ang ititira naman ngayon ng puti ay 13-3. So, may mapipigilan pa ba yan? Kaya pa bang pigilan na hindi may tabla? Yung ganyan. Kahit na agawin pa ng itim yung cross, ipapakain na yung 8-3. Yan. So, tablang itsura. Ngayon, ibalik natin yung pormada uli kanina. O yung kanina, ito. Yan. Okay, sa pormada na yan. Yan, ganyan. Kanina ang tinira ay 16-14. Okay, ibahin natin. Halimbawa kung ang tinira ay 12-8. Yun. Sinayang, di ba? So, ang gagawin lang ngayon ni Willie dyan ay 13-1. Siyempre, kakain. 8-12. Yun. Then, pagkain niya, saka naman ilalagay yung puti dun sa 1-11. Di kakain ngayon yung itim. 13-7. Yun. Tabla pa rin. Di ba? So, ibig sabihin, hindi dapat matalo yung puti sa labanan na yan. Kung nagamit lang niya yung advantage niya nung nakalamang na siya ng oras, sana dapat naitabla niya yung laban na yun. Pero, kahit sabihin pa natin yung ganyang pormada, yan ganyang pormada. Kahit sabihin natin na kaya pang talunin ni Joy yan, meron pa siyang mga malalalim na tira dyan. Pero ang pinupunto ko, yung oras, tinatapos na ng oras, umiiksi na yung oras. Kasi kapag sabihin natin na itutuloy pa yan, ahaba pa yung mga tirahan Ahaba pa, may mga hagod pa yan. Sabihin natin may mga hagod pa siyang malalalim, pero yung oras umiiksi na. Kaya sa part na yan, yan na yung time na nagmamadalian na siguro maring ang sa isip na yan, itabla na lang hanggat mari kaysa maabutan ng oras. Okay, so yan na yung kabuuan para sa komentaryo ko dun sa laban nila sa Game 4. Alright, shout out ulit. Okay, shout out kay Bert Fronda at sa mga Damadors ng Batangas City. Okay, shout out din kay El Nido Palawan. Meron din siyang YouTube channel na Tour Guide Jeff TV. Alright, at shout out din kay Junray Aldamar. Okay. Ito naman ngayon ang komentaryo ko sa naging makasaysayang napakalaking laban nitong larong dama sa Pilipinas. Okay, first time na isang malaking laban na gumamit ng timer. Nagustuhan ko yung ganito. Noon ko pa pinangarap yan na sana kapag magkakaroon ng
mga tournament na mga ganyan, sana dapat gumamit na ng timer, no? Kahit na ano, kung halimbawa, kung masyadong mabilis yung 5 minutes, kahit gawing 10 minutes, yung 10 minutes napakahaba na yun. O kung naiigsian pa, pwedeng gawing 15 minutes. Basta ang importante, may time. No? Kasi para hindi nang sa gano'n na bawat tira isip na matagal. Kaya yung kumisan yung isang game, aabuti ng isang oras mahigit. No? Okay, kaya kung halimbawa kung may time sila na 15 minutes, ibig sabihin kung 15 minutes bawat isa, maximum na yun ng kalating oras na matatapos yung laro. Kasi 15 minutes kabilaan. Okay, so magandang laban yung ganun. Talaga ako nagustuhan ko talaga yung paggamit ng timer. Kasi inisip ko dati, bakit hindi pwede sa dama kung pwede mo naman sa chess, no? Siguro, kinakailangan lang na magkaroon ng malinaw na rules. Yun. Okay, so hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat sa inyong oras.